Mga brothers, eto na ngayon ang trending na hyper underbone ng Rusi, the Flash 150X. Mga brother, dumayo pa tayo dito sa May Kawayan, Bulacan, Rusi branch para tignan, para alamin at para ikutan ang motor na ito. Pero mga brothers, bago tayo magpatuloy, huwag niyo pong kakalimutan i-share ang ating episode dyan sa Facebook. At kung dito naman po kayo sa YouTube, huwag niyo pong kakalimutan i-like ang ating episode. At syempre, mag-member na rin kayo sa ating YouTube channel para po masuportahan nyo ang ating channel. At syempre pa, kung naghahanap naman kayo ng mga parts and accessories, meron po tayo dyang available sa Lazada. Yung link po is nasa description na ng video. So mga brothers, let's go sa go! Get ready, drop the beat. Okay mga brothers, ito na nga ang inaabangan nyo sa ating YouTube channel at Facebook page, ang bagong sports underbone ng Rusi, the Flash 150X. So ang nire-review po natin is itong gloss and red combination. No, nabenta na po yung mga iba nilang kulay. At meron dong white, malayo lang kaya hindi ko nilalapitan, tinatamad ako Anyway, ang ganda niya. Pakita ko muna sa inyo in 360 view yung motorsiklo. Same pa rin naman yung body design sa carb version at saka sa single overhead cam version. No, ang binago lang nila rito yung kulay, sticker of course para ma-determine nyo na talagang siya yung bagong version ng Flash. Yan. At syempre, isa pa sa nakikita ko, bukod sa makina, pinalitan din nila yung setup ng mags. Kitang kita nyo naman, naka gold accent na siya na matte finish. Mamaya tignan natin ang malapitan niya sa ating walk around inspection. Ngayon mag 360 walk around muna tayo rito. Okay, kaya pakita natin yung ibabaw. Ayan po, no? So simulan na natin dito sa kanyang front facing. Syempre pa, ang ilaw nito is dual headlight po na LED, low beam at saka high beam, no? Ang gusto ko rito, nandito sa manibela. So pag nagte-turn ka, madali mo makita kaagad, lalo na pag gabi, madali mo naiilawan ang kurbada at saka ang mga daanan. Okay, pointed po ang style nitong Flash 150. May mga air intake po ito. Ito, dito, isa rito, isa rito. Meron po tayo rito ang premium logo ng Rusi. And then sticker po ng Rusi dito, dilaw yan, syempre kulay nila yan. At turn lights po natin dito is LED na. Ayan tatlo ata yan. And then may daytime running lights. Ito yung nagsisilbing parang mata niya. Tignan nyo mga brad, di ba? Napakaangas. No, di ba? Tapos may tulis na naman dito. Wow! No, front suspension natin, naka telescopic port po tayo rito, syempre. At may malaki tayong disc rotor. Hindi na kayo mag-upgrade mga brother. Ilang kaya ang millimeter nito? And then ang piston ng caliper dito is 2 po. Kaya naman siguradong mabisang mabisa ito pagka na membreno na. Alright, so ito nga yung sinasabi ko. Naka gold accent po tayo rito na mags na parang parang kalesa type spider. Hindi ko mamari, ang daming spoke, no? Ang ganda niya, no? Tapos naka tubeless na po ang goma natin dito, branded by Cordial. May tire size tayo na 90 by 80 rito. And then pwede nyo pa itong i-oversize kung gugustuhin nyo. Kitang kita yung yung liquid cooling nito. Mamaya silipin natin sa makina yan. Okay, so punta tayo rito mga brothers sa side profile ng motorsiklo. Ganda, mayroon tayong 150X na makikita rito at 6 speed. Ayan, ganda ng pagkakakulay niya. I can tell na quality po ang ginagawang paint job dito ng Rusi. At ang kanyang assembly, ayan no, makikita niyo naman na very neat. No, may mga air intake dito papunta sa makina. Syempre pa, di ba? At meron tayo ritong Flash 150X, water cooled 4 valves, double overhead cam, FI Euro 4 compliance. Ang pairings niya hanggang baba talaga, no? So talagang napaka-sporty vibe niya. At isa pa, yung fender pala nito is naka-extend po. Ayan, kita nyo naman. Pwede nyo tanggalin yan para mas maporma, pero I highly suggest dyan nyo na lang. At pairings check pala mga brad. Flexible di ba? Kahit pa paano, palaban na si Rusi. Eto, yung tapakan mga brother, may mga nagtatanong na pwede nyo po itong gawing shifter. Shifter ready po yan. I think universal ang bibili nyo. Pero naka-aluminum po ang ating mga food pegs dito. Natitiklop yan para pagka sumemblang tayo hindi mababali. Same din dito sa ating pillion section. Alright? Ang ating muffler dito is coated po ito ng flat finish black, high temperature po yan syempre. No, meron tayong simple lang dito na muffler guard. Naka-alim bolts. Ang tip natin ng muffler dito is silver po, and then single exit lang po ito mga brothers.
Okay, so tingnan natin yung kabilang side profile. Siyempre ganun din, same approach din yung sticker. Meron dito mga air intake. Alright, ang shifter dito ng cambio, di ba? Solid Tsaka hindi naman ba din pagkakagawa, combination ng rubber at saka ng aluminum. Same din dito. Ito ano na to, aluminum na lang. Pero mas heavy duty para sa akin, no? Ayan, may chain guard tayo rito na plastic. Ang swing arm natin is bakal po na flat black finish din. Center stand natin dito mga brother. Siyempre, para madali nyo mamintina at malinis ito. Okay, so punta tayo mga brad sa kanyang rear portion. Alright, may grab bar tayo rito na mala Batman style. Ayan, parang ulo ni Batman. And then pagbaba, LED tail light. Ayan po. Tapos ang ating turn lights, LED na rin yan, flexible po yan. So hindi po yan basta-basta madadali. Ito po yung susian ng ating upuan. Kung sakali magpapagasolina kayo at ay mimintinan nyo ang motor. Ito yung gusto ko, yung extension ng fender dito, plastic, then bakal ito. Alright, naka-allen bolts tayo rito mga brother. May ilaw po ang plaka natin dito, nakabuko dyan, may reflector. Kita nyo naman, ganda ng quality ng rear fender nya, And then, may tarhagar ba tayo? Wala na. Pero malinis ang underneath. At naka-mono shock ang ating rear suspension dito. Ayan, centered po yan, nakagitna. Okay, preno natin dito, disc brake po yan, single pad piston caliper. Okay lang naman dahil likod ito. At ang laki ng gulong natin dito is 120/70. Pwede daw itong 130 pa, baka sumagad na. O siguro gawin mong 120/80 para tumaas-taas pa. Pero tataas ang seat height mo rito syempre. Gold mags accent din itong natin dito, mags natin, At ito, kitang-kita ko na rito. Ang ganda talaga ng mags niya. Mas malapad dito syempre. At hindi ko nga pala nabanggit, naka-tubeless na rin pala yung goma nito. So wala na kayong poproblemahin. And also check natin ang tire softness niya. Pwede na Cordial, matagal ko nang gamit, okay naman. Pero kung maselang kayo, palitan nyo ng mga Michelin, Dunlop, RIC. Ayan, para po, o kaya Pirelli, para po mas makapit. Siyempre hyper underbone to o sports underbone, may kalakasan yung makina. Kailangan yung gulong mo hindi rin magpapaiwan. Check natin yung kadena mga brother. 42 teeth pa ito ang rear suspension, rear sprocket nya. Ang front nya suspecha ko mga 14. Pero makakasagot niyan si J-Max. Si J-Max na lang lagi na yung tinuturo. Kasi siya yung bumili kagad ng motor na to Alright mga brothers, bike fitting para dito sa bagong sports underbone ng Rusi. Ito nga yung Plush 150X. Alright, for the reference mga brothers, I'm only height lang po na 5'4", at ngayon naka-boots tayo. Of course, DMs yan. At meron lang po akong reach sa braso na 20 inches. Alright, at ang aking bigat po is 53 kilogram, So kung parehas po tayo ng ating body build, ganito po ang itsura pag nakaupo na po dito sa Plush 150X ng Rusi. Alright? Kita nyo naman, lapat na lapat. Bakit ba? Kasi 770 lang ang seat height nito mga brothers. Tapos, yung upuan niya pa, napakanipis. Kaya naman talaga hindi tayo bubukaka rito. Pwede pa nga akong tumayo Siguro assuming meron ako mga 5'5" ngayon na height dahil nga naka-boots ako. At pwede pa ako musog konti rito. At ang feels ko sa upholstery, makapit. Nakamaong ako ngayon, makapit siya. Medyo may kanipisan konti yung upuan niya. Pero okay lang, may comfort pa rin naman na natitira. At kung matangkad kayo, may space pa naman kayo rito. Okay? And then, ang ating ground clearance is around 150mm. Mataas-taas na to, above minimum tayo rito. At ang ating riding position, mga brad. Ayan po. Para sa akin, parang medyo papasok ang ating paa. And may nagsasuggest nga ng mga brothers on the wheels na kung shifter ready daw to. And sabi, shifter naman daw, basta universal. So kung naka-shifter tayo, ganyan na itsura. Ganito, Pero sa akin, okay naman. Kung ganito, parang semi, sports position pagdating sa paa. At ang ating handlebar dito, upright naman, medyo mababa lang ng konti para sa akin. Pero nung na-test ride ko yung carb version nito, komportable naman yung mamanuhin kung compare natin sa plain 150. Medyo na rin, relax na rin. Tapos hindi naman sobrang laki yung kanyang handlebar. Kaya naman sa mga makikipot na daanan o sa mga traffic, madali nyo lang ito masisingit ang isang ito. Speaking of handlebar, turn radius, pwede na. May kalakihan na rin. At isa pa, naabante ko siya. Alam nyo kung bakit? 118 kg lang ang kanyang wet weight mga brother. Kasama na po yung full tank and also yung kanyang engine also. Napakagaang po.
kung pagbabasehan po natin yung power to weight ratio nito, sigurado marami rin itong sisibakin sa kalye tapos magaang pa kayo na rider. Dito po sigurado magiging komportable ang ating angkas dito, no? Meron tayong tapakan ng ating pillion at meron siyang grab bar dito na mala Batman, no? For the suspension check, tingnan nyo naman, ganda ng bounce, oh. Yung monoshock ang lambot, no? I don't know kung ano to, okay to pag sa kurbada. Tapos yung baon ng front suspension malalim-lalim na rin. So I guess pag ito siguro na test ride natin, maganda rin ito sa pagdating sa mga lubak, kurbada at kung ano pang kondisyon ng daan. Sigurado hindi rin tayo mapapaya rito. Para sa budget hyper underbone na to, ito nga yung Plus 150X ng Rusi. For the bike fitting mga brother, approve na approve tong motor na to. Okay, dito tayo sa kanyang meter panel. Meron po tayo rito sa gitna na makikita kagad na analog. Yan po yung RPM niya sagad ng 12,000, no? Meron tayong temperature ng engine dito, engine check, and then yung digital niya. Nandito po sigurado, alam ko nandito yung gear indicator nito at saka speed meter. Tapos meron pa mga indicator dito. Pakita tayo ng picture na nireview natin yung carb version para po meron kayong idea kung ano yung makikita nyo sa dash panel niya. Ito meron tayo rito selector, no? Solid po yung plastic dito. I can tell quality naman. May mga switches tayo rito. Isa pa sa gusto ko sa kanya, interlights na sa ilalim, and then pagka binalik-balik mo yan dito, magpa-flasher yan. Magpa-flasher, mag-hazard siya. Alam ko isang balik parang ganun, 1, 2, ganyan, mag-hazard na siya. And then ang handle grips natin parang banana type na classic, sakto sa isang large sa kamay. Meron tayo ritong bakal na M-bar, ordinaryong clutch lever lang, lagayan po ng ating side mirror. And then meron tayo ritong patay ng ilaw, yan, off yung daytime running lights, and then yung on ng headlight. Good thing. Pero ako I highly suggest buksan nyo na lagi yung ilaw nyo para best visible kayo. Non-adjustable po ang brake lever natin at same approach po ang handle grip and also ang ating end bar. Okay, pagbaba meron tayo ritong dalawang malalim na bulsa. Ayan po, no? Pero parang alanganin yung cellphone. Maganda maglagay na lang kayo ng cellphone holder kung nagna-navigate kayo, especially sa mga rider natin na nagdi-deliver o kaya nag-aangkas. Meron tayong USB charging port, ayan, may takip pa yan. And then standard ignition key naman dito sa kabilang side. No, going dito sa upholstery, I can tell na quality yung nilagay na Rusi, no? Sa kanila na rin. Ayan, two texture po ito. Nandito po sa rider section medyo rough finish po siya, and then smooth and nice finish naman dito sa pillion section. Grab bar nga, sabi ko nga, Batman style, parang ulo. Pag binuksan natin, ito yung gustong gusto ko, parang snorkel type ang kanyang air filter nandito po. Ayan o. So kung may mababaha siya, siyempre hindi naman basta-basta titirik yung motor nyo, no? Wag lang pasukin yung muffler kasi nandito yung kanyang air filter. Okay, 5 liters fuel tank capacity mga brother. Malaki-laki na rin para sa isang underbone na katulad nito. Okay mga brad, pag-usapan na natin yung makina nitong Plus 150X dahil ito naman talaga yung binago sa kanya. Ito makikita nyo nga, may Codico na tayo rito para hindi tayo maligaw o malimutan. Okay, so meron po siyang arangkada na 14.5 Nm of torque at 8,000 RPM. Mataas-taas po And then meron siyang dulo ng 16.8 horsepower at 9,500 RPM. So mataas talaga, no? Kung pagbabasehan nga natin yung power to weight ratio nito, siguradong hindi rin po ito magpapauli sa mga Japanese underbone na meron tayo sa market na yon. And then ang speed niya po is 6 speed po ito na international pattern, meaning po 1 down 5 ups po, no? Yung neutral niya po between po sa primera and segunda. Okay, so 149.6cc mga brother, single cylinder, 4 yung valves nito, and of course naka double overhead cam ito, o yung kung tawagin natin sa auto na twin cam. Mataas po yung compression ratio nito mga brothers na umaabot po ng 11.3:1, kaya naman po naka liquid cooling ang sistema ng kanyang cooling system, meaning po mataas o mainit po talaga ang working temperature ng makina. And also may bore stroke po tayo ng 57.3 by 58 mm. Alright, alright mga brad, natapos na nga natin itong tignan at ikutan itong bagong sports underbone ng Rusi. Ito nga yung Plus
150X. Ngayon naman mga brad, pag-usapan na natin ang presyo. Sa cash price mga brother, meron itong 75,000 pesos. Yes mga brad, you heard it right, 75,000 pesos lang. Meron ka ng isang matinding Hyper Sports Underbone. Ba't ba ako nagagalit? Hindi, na-excite lang ako. And then magda-down ka lang ng 4,000! Napakababa! Saan ka pa? And then for 1 year, 7,955. For 2 years, 4,540. And then for 3 years, 3,400 lang. And then may rebate ka kay Rusi pagka updated ka lagi na 300 pesos. So napaka-sulit nito. Napakababa lang na interest nito kasi si Rusi yung naglalabas. So mga brad, mag-comment naman kayo ng yes kung nagustuhan nyo itong Sports Underbone ng Rusi. Ito nga yung Plus 150X. At ano-ano pa ba sa mga motor ng Rusi ang gusto nyong pa-walk around? Comment nyo na rin ang suggestion nyo dyan. Once again, huwag nyo pong kakalimutan i-share ang ating episode para dyan sa Facebook, para sa konting suporta, at i-like nyo naman po ang ating episode dyan sa YouTube kung dyan kayo nanonood. At syempre pa, mag-member na kayo para po supportahan ang ating YouTube channel. Once again, ako po si Art. Maraming salamat po sa pagsama nyo sa ating walk around review. Ride safe and cheers!